Kaugnay po ng balita yan, makakausap natin si NDR-RMC Executive Director Yusek Eduardo Del Rosario. Yusek, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito. Magandang tanghali, Pia. Yusek, nandiyan po kayo ngayon sa Aurora? Andito ako ngayon sa provincial capital ng Aurora, sa Baler. At kausap ko si Governor Noveras at yung mga different regional and provincial agency heads together with the NOLCOM commander and brigade and battalion commander of the Armed Forces of the Philippines. So Yusek, kamusta? Nag-uusap kami dito ngayon regarding sa situation yung natawag nilang DKD area, yung Dipakulaw, Dinalungan and Kasiguran, dahil ito ngayon yung medyo isolated at wala tayong communication at the moment. So ano ho yung concerns po nila? Paano ho kaya re-establish yung linya ng komunikasyon sa kanilang lugar? Kasi parang yung sa video namin, nakikita namin talagang nagtumbahan yung mga poste. So mukhang matatagalan ho bago ma-re-establish ang komunikasyon? Ganun nga po ang gagawin namin ngayon, at we are proceeding there by chopper. Kasama natin si Governor Noveras at pupunta tayo sa Kasiguran and make an assessment on the ground kung ano talaga yung situation nila at the moment. Ilan po yung affected families doon sa lugar na isolated, na itinuturing natin isolated at walang communication? Yun po ang hindi pa natin bibilang dahil nga wala tayong communication. But in Kasiguran, there are about 23,000 population, yung mga nakatira doon. So we will know when we get there kung ilan talaga yung affected ni Labuyo. Pero in other areas po, Yusek, kamusta naman po yung iba pong mga nagsilikas? Kamusta po yung sitwasyon nila sa evacuation centers? Andito ngayon yung mga taga-DSWD at kasama namin pupunta doon. Nag-arrange na kami ng boat para dalhin yung food items and non-food items. And it will be brought to Kasiguran para mabigyan at matugunan natin kaagad yung kanilang immediate need. And then pagdating natin doon, magkakanda tayo ng area assessment para malaman natin sa kabuuan kung ano yung pangangailangan at ilan yung mga affected families in this municipality. So yung supplies po, pati na rin po yung rescue vehicles na dala po ninyo, lahat po ba ito galing po dyan sa PDR-RMC or meron pong ibang galing sa national government? Galing po ito sa mga national and local government agencies, pati po mga provisions for medicine. And even non-government organizations, andito na rin yung Save the Children na magpo-provide ng non-food items sa mga families affected. Yusek, linawin lang din po namin kung meron na bang state of calamity na idineklara sa ilang bayan po dyan ng Aurora? Nagpulong-pulong kanina si Governor, pati yung mga government agencies na andito. And di sangguniang pang-probinsya ay mag-meeting very soon para i-declare ata yung state of calamity in Dinalungan, Kasiguran, and Dilasag municipality. So pag-uusapan pa po. Pero Yusek, kayo ho ba, meron na ho ba kayong tansya kung gaano kalaki yung halaga ng pinsalang dinulot nitong bagyo? Tsaka yung meron ho ba kayong count, yung casualties, pati na rin kung ilan ang sugatan? Hindi po natin malaman. Here in Aurora, ang report natin ay walang casualty. Pero may kwentuhan dito sa provincial capital na meron daw isa o dalawa na casualty na ngayon, but we will know when we get there at 1 this afternoon. Alright, so mamayang after po, pagkaras po ng tanghali ang inyong biyahe, kamusta na po ba yung panahon dyan ngayon? Good ang weather condition at nakarating nga kami dito by choppers, and then we will proceed there by 12:30. Alright, nako Yusek, maraming salamat po at makikibalita po ulit kami sa inyo. Si Yusek Eduardo Del Rosario po ng NDR-RMC. Maraming salamat po. Pia.